Sa kabila po ng matinding unos at kapag subukan na naranasan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, malugod na sinalubong nito ang bagong taon sa loob ng KOJC compound sa Davao City nang may kagalakan at nananatili ang kanilang katatagan dahil nakaukit na sa kanilang mga puso't isipan ang mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Dala ang pag-asang muli nilang makakasama ang butihing pastor. Si Jean Domingo sa balita. Maituturing na pinakamatinding kapagsubukan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ ang nangyaring pag-uusig kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngunit tagdaan man ang pagtama ng matinding unos, ay hindi nito nagiba ang pagkakaisa at katatagan ng bawat miyembro at misyonaryo ng KOJC dahil sa kanyang matibay na paniniwala at pananampalataya sa buting pastor. Yung paglusob na ginawa nila sa mga compounds dito sa Central Headquarters dito sa Davao City kung saan namatayan din tayo ng 3 na mga kingdom members, no? Mahirap kung iisipin mo naging transition kasi talagang totoong papasok na yung hatred mo, yung galit mo, especially agawan ka ng injustices dito sa sariling compound natin na we treat this whole compound na banal. Pero dahil sa pagtuturo ni Pastor, from that situation, dahan-dahan po natin na-overcome yung mga emotions, yung mga nasa galit at hatred sa puso natin, yung bitterness natin. Kasi mas lamang pa rin yung pagtuturo ng pag-ibig dito sa loob ng karya. Yung transition ngayon, nakita natin bumabalik na sa normal at buhay na buhay, no? Ang buong compound, especially sa mga kabataan, as well as sa mga young people, sa mga isa, sa mga adult, mga senior citizens na nandito naniran sa buong compound. Sa kaniyang pagsalubong sa taong 2025, nagtipon-tipon ang lahat ng mga missionary worker mula sa KOJC Central Headquarters para sa isang maligayang pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon sa Kingdom Plaza. Kasabay nito ay nagkaroon din ng mga kasiyahan mga full-time missionary mula sa iba't ibang departamento ng KOJC compound. Pasalamat kami dahil kay Pastor, naturuan talaga kami na maging matatag. Even Pastor is not here physically. Ibang-iba talaga, no? Pastor is not here, pero yung pagtuturo kasi ni Pastor embedded na sa puso't isipan namin, no? At nanatili po tayong matatag, no? 2024 was a challenging yet a victorious year sa bansang Karian. At kahit si Pastor nandyan sa lugar na yan, no? Because of injustices, alam namin na naging matatag si Pastor at dahil sa kanya, humuhugot kami ng inspirasyon at katatagan para kami ay makapagpatuloy at nakatayo at patuloy na gumagawa pa rin ng kabutihan para sa ating kababayan, hindi lang sa Kingdom Nation, sa buong Pilipinas din. Hindi mababakas sa mukha ng mga bata, kabataan at matatanda ang trauma at sakit na kanilang naranasan ng kinubkob at dinungisan ng banal na dako ng KOJC compound sa Davao City dahil napuno ng kantahan, sayawan, papuri at pasasalamat sa ating amang makapangyarihan ang lugar bilang pagsalubong sa darating na panibagong taon o bagong yugto ng kanilang mga buhay. Sa naturang selebrasyon, hindi nawala ang pagpapamalas ng mga talento sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga awiting pamasko at dance presentation. Naaliw din ang lahat at napuno ng tawanan ng lugar sa isinagawang parlor game sa kalagitnaan ng programa. At hindi rin nawala ang pinakamahalagang bahagi ng pagdiriwang, ang mapakinggan ang ipinaabot na mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa taong 2025. Ang pagdating ng bagong taon ay pagsibol ng panibagong buhay, tulad ng pagsikat ng araw na puno ng pag-asa para sa buong Kingdom Nation.
Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon at unos na dumating sa paglilingkod, ay palaging mayroong pagkakataon upang magpatuloy muli. Sa huli, nagpaabot ng mensahe ang mga miyembro at misyonaryo ng KOJC para kay Pastor Apollo C. Buloy. Pastor, miss na kay kanamo, labi na sa tanang Kingdom citizens, sa tanang full-time miracle workers and members. Pastor, hope na this 2025 na makasama na kanamo usab and makita na kanamo balik. Nasayod mi pastor, doon nga nakadiraa sa imong sitwasyon karon, pero ang imong pulong pastor, natisok yapon sa mga hunag kasing-kasing. And once again pastor, Happy New Year and we love you po. Happy New Year po sa inyo, Pastor. Salamat po. Kahit wala ka dito, iniisip niyo po pa rin yung kapakanan namin, kung kumusta na kami. Enjoy po kaming lahat. Patuloy pa rin ang handaan. Salamat, Pastor, sa lahat-lahat. Tatag lang. Hindi po sa lahat ng mga full-time miracle workers, especially dito po sa Central Headquarters, nagpapasalamat po kami, Pastor, dahil po sa iyong katatagan, naging matatag po kami, Pastor. Dahil po sa iyong pagtuturo, Pastor, kami po ngayon nakatayo po sa sarili naming mga paa at nanindigan po, Pastor. And from all of us here, Happy New Year po, Pastor. Isang matatag na New Year sa ating lahat. Tulad ng araw na hindi nawawala ng lakas na bumabangon tuwing umaga, ang bansang kaharian ay nananatiling matatag at puno ng pananampalataya sa darating na bukas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Jane Domingo, SMNI News.